wala. Parang ama na rin namin yun. Bilang mayor namin, tatay din namin ang turing namin sa kanya kasi kami hindi naman talaga mayor yung naging samahan namin lalo ng eleksyon. Talagang labas-masok kami sa kwarto nila. Mabait siya, madaming natulungan, isa na ako doon. Nabigla din kami dahil alam namin nagbabasyo lang siya sa Manila. Although nakasama lagi namin yung asawa niya, si Doktora. Hindi niya sinasabi sa amin. Dahil sabi ni Doktora, no asawa niya, ayaw niya na mga nagmamahal kay Mayor, na ayaw niyang ipaalam na gano'n ang sitwasyon niya kasi nga baka daw mandupay-pay kami, manghina kami, yung mga sumusuporta sa kanya. Pero kanina, kausap kami ni Doktora na sinabi na nga niya na wala si Mayor. Naligla kami. At hindi namin, siyempre alam na gano'n ang kondisyon niya. Alam namin nagkakahinga lang siya kasi katatapos lang ng eleksyon. So, ano na yung shock ng mga nagmamahal sa kanya, ng mga supporters niya, ng mga taga-Dauhan. At bigla yung kanyang umalis siya dito na malakas. Hindi namin alam na confine na siya sa Manila. Pero ganun pa man yung kabaitan niya, hindi mapapantayan ng kahit sino. Emosyonal rin ang ilang mga punong barangay na agad na nagpunta sa munisipyo matapos na mabalitaan ang nangyari kay Mayor Marcos. Ito na nung malaman ko yung kanina umaga-umaga. Siyempre, una yung kalungkutan. Dahil talagang kami magkakasama eh. Kaya nagparito nga ako at aking kami na ginawa. Totoo nga pala. Kaya ang una yung talagang malungkot. Yung aking nadamagot sa sarili. Nabigla ako sa balita. Samantala, bunsod ng pagpanaw ng alkalde, magsisilbing mayor ng Nauhan si Vice Mayor Wilson Viray at vice-alkalde naman si Ryan Arago hanggang sa ika-30 ng Hunyo, habang sa 1 ng Hulyo matapos ang formal na inaugurasyon ay uupo bilang punong bayan ang nanalong Vice Mayor na si Angie Casubuan, habang magiging vice-alkalde naman ang nanalong number 1 councilor na si Jen Arago. Sa uli, mensahe ni Vice Mayor Viray sa lahat ng mamamayan ng Nauhan na bagamat masakit ay kailangan nilang tanggapin ang pagpanaw ni Mayor Marcos at mananatilian niya sa kanilang alaala ang lahat ng nagawa nito para sa kanilang bayan. Itong mga pangyayaring ito ay hindi natin inaasahan pero tanggapin natin para sa ating mga kasamahan. Ito ay maaaring guhit at kaloob ng ating Panginoon para sa mga bagay nito. Pero ito ay isang maging alaala sa amin, sana, sa mga kasama natin, na ang buhay at ang kanyang ginawa sa bayan ng Nauhan ay manatili, hindi lamang sa nakakilala, kundi sa lahat ng mga tao na pinagsilbihan niya ng mahaba ding panahon. Yun ang aking nais ipabot, lalo-lalo na sa ating mga kababayan, sa aming mga kababayan dito sa bayan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemark, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemark, we know the value of furniture, that's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JP Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Magkabahay sa pamahay, Barsanaga Nauhan, a housing community for Pag-ibig Fund members and private employees. Offers townhouse and duplex units, lot area 62 square meters, floor area 36 square meters. At 375,000 price package, only 2,100 monthly through Pag-ibig. Wide landscaped entrance, guardhouse, perimeter fence, parks and playground, big water tank, cemented roads, electric supply with concrete posts, with nearby commercial area. Model units available at the site for viewing. Pamahay project owner, Westchester Realty Corporation. Marketing manager, RGV Real Estate Center Incorporated. Call 288-2173 or log on to www.rgvcenter.com. Magkabahay sa pamahay, Barsanaga Nauhan.
Matapos na mailipat bilang OIC ng Calapan City Police Station si Police Chief Inspector Christopher Abesha, umalit sa kanya bilang hepe ng Nauhan Municipal Police Station si Major Jonathan Pagyo na dating OIC ng Provincial Public Safety Management Company. Bilang OIC ng Nauhan MPS, ayon kay Major Pagyo, bilang bahagi ng pagpapanatili sa peace and order sa naturang bayan, kabilang sa mga isinasagawa nila ay ang pagpapatrolya mula alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi sa mga barangay na mataas ang crime rate. Ipinagpapatuloy din anya nila ang pakikipag-ugnayan sa mga barangay officials hinggil sa crime prevention. Hinggil naman sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa susunod na linggo, maglalagay sila ng assistance desk sa mga ilang paaralan sa bayan ng Nauhan. Ganun pa man, wala pa naman anya ang kasiguraduhan kung gaano katagal siyang mananatili bilang OIC ng Nauhan MPS, lalo pat nakatakdang umupo ang mga bagong halal na opisyal sa 1 ng Hulyo. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakala para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Caterina Perez na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.